Parang hindi pa nakakain, no? Sino ba ang pinakamalayo sa atin? Cebu. Cebu. Sa? Talibon. Danau. Sa Quezon, si Father Antero. Sa? California. Wow. Welcome, ha? So ngayon, sabi ni Saint Alexandria, Cyril of Alexandria, related sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, the old law was the old garment. The gospel's the new patch. They do not fit together unless the heart is renewed. The gospel doesn't simply fix the old ways. It transforms them entirely. So, ang punto ni Saint Cyril dito, mga kapatid, yung old way, Old Testament, ang New Testament, yung fulfillment, nagbigay ng tamang kahulugan. So, saan na tayo mag-measure? Kay Kristo na. Dahil He is the incarnated Word of God. Ang ating moral standard, hindi na ideas. We have now moral person. And He is not an ordinary person. He is divine person. So, hindi to basta-basta itong ating simbahan. It is not a moral standard, moral ideas, moral principle, but it is a moral not only grounded by moral standard, but also to the moral person. And this person is not human being. Paulit-ulit yung nasa isipan, kung tao lang. Pero itong personang ito is not a human being alone, but he is divine. That's the reason why He never fixed it, but He transformed the Old Testament. The old you will be fixed by Jesus when we accept Jesus, not only His teachings, but all-inclusive. Dahil pili-pili lang tayo eh. Ito, nagustuhan ko itong teaching ni Kristo. Yung iba ay hindi. Ano yung pagtanggap natin ni Kristo? All-inclusive. All-embracing. Not exclusive. Hindi po tayo parang nasa restaurant, pili-pili lang tayo. Dapat all-inclusive. Dapat tanggapin natin lahat kahit hindi natin nagustuhan. By accepting all-inclusive to the teachings of Jesus, it transforms us. No? Not only fixing us, but transforming us. Amen. Hindi ko nagustuhan yung teaching ni Kristo. Oh. Patawarin yung mga kaaway ko. Illogical. Unpractical. Gusto ko gira, Father. Not only the specific situation will be transformed by Jesus, but He will transform our old way, our old thinking, our old perspective, our old ways. Jesus will not only fixing us, but transforming us. How can Jesus fix us when we never listen, when we never accept, kung hindi natin tatanggapin si Kristo ng buo? Amen? So ngayon, kaya nga may catechism tayo the whole morning po because of that. Allowing Jesus to fix us.
Because we are broken. We are disconnected to ourselves. Galit tayo. Hindi natin alam bakit tayo nagagalit. Basta galit ako ngayon. So ngayon, isi-share ko po yung demonic obsession. Kay Father Chad refer. Ang ganda po. Yung fear natin will lead us to anxiety. And don't forget, we need to find, to locate. Kaya dapat natin makita, malocate, madiscover ang object of the demonic obsession. Bakit? Kapag hindi natin malocate, madiscoveryhan, yung object of demonic obsession, hindi kaaway. Inatake na pala ako ng aking kaaway. Ito po. Ang ganda ng sinabi niya ni Father Chad Ripperger. One of the most common things of the object of demonic obsession is anxiety. Ano? Anxiety. Ano bang Tagalog sa anxiety? Nahihilo, nalilito, walang alam anong gawin, hindi alam anong direksyon. It is one of the object of diabolic obsession. If not the emotional side of it, at least the symptomology of it, kailangan natin madiscover ang mga sintomas. No? Tinanong yung bata, yung bata sa pari, anak, kilala mo ba si Saint Thomas? Kilala ko, Father. Kapag may sakit ka, sasabihin ng doktor, ano ba ang sintomas ng sakit mo? Hindi yan. Santo yun. Ito yung sinabi ni Saint Thomas, no? May mga sintomas tayo na dapat natin bantayan, mga signs and symptoms. The object of demonic obsession. So sa ministry natin, hindi lang tayo patuloy na magdasal. Let us also be aware of the signs and object of the spiritual harassment. Okay? Highlight lang muna tayo sa anxiety, ha? Ready na kayo? Uy. When considering anxiety, what is clear in the writings of Saint Thomas is that anxiety is complex. Complex, hindi mo maintindihan. Complex eh. Now, from the way Saint Thomas uses the word anxietas, sa Latin, anxiety, anxietas, hindi ko alam paano i-pronounce itong Latin. Anxietas. It is not merely the passion of fear, desire, and sorrow. Rather, anxiety is all three coming together, forming a particular point of view or perspective. So, ang anxiety pala, tatlo pala ito. Fear, takot. Yung desire mo na hindi mo mapigilan. Yung sorrow, kalungkutan. Kung mag-combine na yung tatlo, takot, yung desire natin, pangatlo, yung lungkot natin, mamumunga po yan. May bata ka na. Yung bata mo ay anxiety. And then, hindi ka na masaya. No? Even though there are certain places where St. Thomas simply says it is a species of sorrow. However, for St. Thomas, anxiety is not merely a form of sorrow but appears to be rooted in sorrow in the sense that there is some evil that is present in the imagination. Ang sorrow natin
Yung kalungkutan natin, rooted in our senses. Saan? Sa imagination natin, rooted. Marami ng, kining gamot. Sa Tagalog, gamot? Roots. Ang Tagalog ng roots? Marami ng ugat. Ang laki ng mga ugat. Hindi na tayo gawa. We are immobilized. We become pillar of salt. Like the wife of Lot. Wala ka na magawa sa araw na yan. Because it is deeply rooted to your senses. And where particular in your senses? In your mind. And then Satan will allow Satan to control us. Grabe, ang ganda nitong aklat ni Father Chad Ripperger. Sabi dito, not necessarily to the senses. So, bakit conscious ka? Because of the present evil. May kinatatakutan ka presently. Hindi mo maintindihan. No? Because it is the object of diabolic spiritual harassment sa atin. It is a kind of sorrow in which the evil is present. Yung kinatatakutan mo, parang present ngayon. But there is fear in relationship to the future because of the evil cannot be avoided or is perceived as being unable to discern how to get around it. Therefore, it includes both the presence of the evil but also the future evil in relationship to inability to escape it. Mahirapan na tayong maka-free. Mahirapan na tayong makalabas. Because yung anxiety is rooted in the imagination. And that imagination, fear in the present, fear in the future. Grabe, no? Natatakot ka ngayon, natatakot ka bukas. Meron kaming pasyente, mga kapatid. Pinuntahan sa team, taga Dawes. Dahil grabe yung fear niya. Natatakot na siya. Grabe yung anxiety niya. Present po. Anxiety, negative desire, sorrow, kalungkutan, hindi ma-describe. Bakit? Pagkamatay yung kanyang boyfriend. At nagsulat pa yung boyfriend niya na siya ang dahilan bakit siya nagpakamatay. Grabe yung anxiety niya. Siya yung biniblame. Itong babaeng ito biniblame. Alam nyo, hindi na siya lumabas sa kwarto niya. Amplified and intensify her fear and anxiety. Anxiety. Summary na yan sa fear, negative desire, and sorrow. Ang summary sa anxiety? 3. Put it together. Ano? Una? Fear. Pangalawa? Negative desire. Sorrow. Pangatlo. Oh. It is rooted in your imagination. Grabe na yung mga ugat. Ang laki na ng mga ugat. Yung puno, kapag malaki na yung mga ugat, kaya mo ba yung lukaton? Sa Tagalog, lukaton? Buwagin. Wow. Ngayon na, buwagin. Kaya mo ba yung buwagin na ikaw lang mag-isa? Hindi. It is deeply rooted to the soil of your imagination. Amen? Ngayon, sabi ni St. Thomas, observe that sorrow is able to be of the present past. Ito. Kaya nga, grabe yung anxiety mo. Because you collected the fear during the past
present, and future. You collected all of them. The negative events in your life. You allow Satan to amplify, to intensify the object of spiritual obsession. Spiritual demonic obsession. So ngayon, anong gawin natin? No? Anong gagawin natin? Alam nyo, kapag yung tao, sabi niya dito, say ni Father Chad, those who suffer strong fear, strong anxiety. Summarize naman yung anxiety. Strong anxiety suffer a form of lethargy. Form of lethargy. Ano itong lethargy? Ito to liturgy, ha? Lethargy. Extreme tiredness. Pagod na ako sa buhay. Ipatuloy ko yung babae, ha? Nagkulong sa kanyang kwarto because of the strong form of lethargy. Wala na ako. Tapos na yung kaligayahan ko. Ako ang dahilan, nagpakamatay yung boyfriend ko. Suffer a strong anxiety. It is a form of lethargy. Ano itong lethargy? Lethargy refers to a state of extreme tiredness, lack of energy, sluggishness, inactivity. Pillar of salt. Yung pillar of salt, hindi ka na makagalaw, hindi ka na productive. Yun po yung lethargy. Pero tinatawag morning lethargy. Ano tong morning lethargy? Hard to get out of bed. Ang sarap pang matulog. Ano pa? Post-meal lethargy. Katapos ng lunchtime, sleepiness after eating. Parang baboy. Ano ba? Emotional lethargy. Ano itong emotional lethargy? No desire to socialize. Ito yung nangyari sa babae. Nandun lang siya sa kwarto. It is emotional lethargy. No desire to socialize. Gagawa ka ng sarili mong mundo. Anong nangyari, mga kapatid? Hindi na kumakain yung babae. It is a strong suffering of lethargy. Extreme tiredness. No? Wala nang lakas. Wala nang direksyon sa buhay. Makarelate ba kayo? Grabe na yung strong sense of anxiety. Grabe na yung depression mo. Grabe na yung kaguluhan sa isipan mo. So, yung babaeng yun, anong ginawa ng team natin? Dahil yung kanyang nanay, pumupunta na sa office natin. Father, tulungan mo ako. Ilang araw na po. Yung kurtina niya ay itim. Yung kanyang sinusuot, lahat ng mga gamit niya, puro itim. Extreme lethargy. Extreme depression. Extreme anxiety. Grabe na yung takot niya. Grabe na yung negative desire niya. Grabe na yung sorrow niya, kalungkutan niya. Team natin makaigsunan. Dahil hindi na siya lalabas. So, tumawag yung team ko na Brother Kaloy. Anong gawin namin, Father? Hindi lalabas kahit kinatukta nila. So, bro, i-deliverance nyo yung i-deliverance nyo po yung kwarto niya. Hindi kami makapasok, Father. Sa labas lang. Mag-deliverance kayo. Hindi na po yan normal. It is extraordinary harassment of the evil spirit. I-deliverance nyo, bro. Doon sila sa labas nag-deliverance. Alam nyo, binuksan agad.
while doing the prayer of deliverance, binuksan agad ng babaeng ito. At puno siya ng takot, tulungan niyo po ako. Ang dami nila. Nakikita sila, puro sila itim. At kumusta na yung babae? Through catechism, through the sacrament of Christ, through the sacramentals of the church, she is liberated from the object of spiritual diabolic obsession. Tuwang-tuwa po, kinumusta ko. Kumusta na yung bata mo, nanay? Father, no, puno na ng sigla. Puno na ng saya. No? Kung pumupunta naman sila sa psychologist. But her struggle is not merely psychological. It might be there is mga element na psychological because the demon will not work in vacuum. Papasok talaga yan sa psychological problems natin. Emotional disorder natin. Papasok siya doon. Dahil hindi naman siya papasok, wala naman siya mapapasukan kapag walang, dadaanan niya. Meron talagang doorways. Merong entryways. Pwede psychological, pwede emotional, pwede niya pasukan doon. So ngayon, anong gagawin natin? Kaya nga, nag-catechize tayo ngayon to liberate us from the lies of Satan. To liberate us from the negative emotion, negative desire. Minsan, pabiktim pa tayo. Kung nag-aaway kayo sa katabi mo, yung isang friend mo, sinabihan mo, alam mo ba, inaaway ako sa friend natin. And then we keep on yung action natin, pabiktim tayo, feeling victim. To take side in our favor. Para yung taong iyon, hanap tayo ng kakampi. Stop feeling victim. Start being an agent of hope. An agent of peace. An agent of reconciliation. So, anong gawin natin mga kapatid? Receive the sacraments of Christ. Kaya may pari tayo. Kasama natin si Father Arnold Baura. Kasama natin si Father Antiro Mejos Jr. No? Galing pa ito sa Roma. No? Very close sa mahal natin Santo Papa. No? So 2 years pa siya naging pari. No? Galing ka pa sa Roma, Father? Or sa post office, no? Sa Vatican, sila yung congregation nila ang nagmamanage, no? So they are so close to Pope Leo. So kung pupunta kayo sa Roma, tawagin niyo si Father Antero para maka-personal kayo ni Pope Leo. So, ganun. So, dapat i-discover natin sa araw na ito yung entry point ng ating kaaway. Through fear, through negative emotion, pwede masisira yung araw mo. With your way of response. Pinaka-importante yung response natin, the way we respond sa situation, sa sitwasyon, sa circumstansya, sa panahon, paano natin ma-respond? Kung positive tayo, proactive tayo, marami tayong matutulungan. So, maintindihan nyo itong mga term ko kapag lagi kayong nakasunod sa programa ko. Then, nandito pa tayo sa habit 1 to become an effective person. Proactive. Not reactive. Alam nyo, bakit magulo yung mundo natin? Because most of us are reactive, including me. Bakit magulo yung araw mo? Because all of us are reactive, not proactive. So, dinidiscuss ko na po yan. Pero i-discuss ko pa yan sa sunod na mga araw.
Sundan niyo po ako, habit 1 pa tayo to become effective wife, to become an effective husband, to become an effective person, to become an effective someone in our society. Just imagine kung lahat tayo proactive, ang ganda sa mundo. Kung lahat tayo reactive, magulo ang mundo. Amen? Kung ang pare ay reactive, ang gulo ng parokya. Kung ang mga minister, ganun din. Liwat sa pare. Ang gulo. So yun, yung highlight ko is be proactive every day. Patuloy tayo. 1:30, mag-stop ako. So continue to receive the sacraments of Jesus. All priests are healers. At sa pagpunta nyo dito, inibigay namin si Kristo sa inyo, hindi yung sarili ko. Myself has no power. Kilikili power lang ang nandito ni Father Darwin. Amen? Pa kayo ngayon. At sana po, we are increasing. By visiting here, you are increasing your faith to Jesus, not to us. Not to the St. Michael Ministry. Jesus must increase. Sabi ni St. John the Baptist. He must increase, I must decrease. Ulitin nyo. Dapat mag-decrease tayo. Dapat si Kristo ang sentro natin. Hindi si Father Darwin. Uy. Paano natin malalaman na sentro tayo kay Kristo? Focus kayo sa sacrament. When you go to the sacrament, you receive literally, Jesus. When you receive the sacrament of anointing of the sick, you receive more than Father Darwin. You receive the Savior of the world. When you receive the Eucharist, wow. You don't only receive grace, but you receive the source of grace. Amen! Bigyan natin papuri lahat ng mga kaparian sa buong mundo. Because all of them are in persona Christi. Sino ang mga pare? Lakasan ninyo. Mamaya, ating mga obispo nandyan sa Hagna, ating papal nunsyo ang magmimisa. No? Ang ganda. Dinalaw tayo sa ating mga na mga obispo. Ito po, may 9 minutes pa ako. Tiluko na ako. No? Sabi ni Father Chad, the last effect of fear is that it impedes other operation. It impedes. It blocks our operation. May Bisaya ako na sayings. Ang nagpuyo sa kahadlok, di kalihok. Ang sige pug panghadlok, dunay giilok. Because fear it impedes other operations, such as the use of external motion. Hindi ka na makagalaw. Hindi ka na productive sa araw na yan. Bakit? Lagi mong pinifeed yung imagination mo, ang anxiety mo, past, present, future. Paano ka maging productive yan? Gagamitin ng demonyo yan para hindi ka productive sa araw na ito. Amen? Kaya nga, sabi ni Kristo, do not be afraid. Alam nyo ba, na 365 times, inuulit yan sa buong Biblia. Ilang beses? Nakasan ninyo? Ilang araw ang isang taon? Do not be afraid every day. Amen! Have faith in me. Sabi ni Kristo. Kung may sakit ka, activate your faith, not your fear. Lord, kahit may sakit ako ngayon, ikaw may ari sa buhay ko. Joy ako.
Every moment of my day, I will celebrate the goodness of the Lord to me. Ano mangyari? Usually, kapag sasabihin ng doktor, stage 4 cancer ka. Ha? Totoo, Dok? Baka nagkamali ka. Totoo. Ha? Hindi na ako aabot sa birthday ko. Ha? Sa pag-uwi mo sa bahay, puno ka na ng fear. Bakit ako ang nakasakit, Lord? Hindi yung kapitbahay ko ng Marites. Siya sana yung naka-stage 4, Lord. Bakit ako? Lagi naman ako nagsamba. Araw-araw ako nagsamba. Kahit walang misa, sasamba pa rin ako. Bakit ako, Lord? Bakit ako? You gather negative thoughts, negative imagination, and then by that psychological habit, paulit-ulit, rumination of that obsessive thoughts. Anong mangyari sa'yo? Nauna ka pang namatay sa sakit mo. Dahil sa intensified fear, intensified negative emotion, intensified sorrows. Sino nagpatay? Ikaw. Maraming namamatay ngayon, hindi sa sakit. Namamatay dahil sa depression. It is proven scientifically. The most number one killer of our time is stress, worry, fear, negative emotion. At hindi natin alam, ginagamit niya ng demonyo to lessen our lifespan. Kaya nga, let us widen our perspective by reading the Word of God, by contemplating the Word of God, by contemplating the teachings of the church. Lagi lang kayo nanonood ng celebrity. Ay, mabuti pa siya. Sikat pa, marami pang pera. Ako, hindi sikat. Walang pera. May sakit pa. Buhay ka pa, pero pinatay mo na yung sarili mo. Psychological suicide. Amen? So ngayon ang gawin natin, activate your blessing. Count your blessing, and your life will be amazing. When you count what is missing, imong dagway mo rag missing. Tiguwang na ko. Hapit na kumatay. Wapo ko doawas ako mga apo. Ay. Pasalamat ka dahil umaabot ka sa taon na yan. Di ba? Thank you, Lord. Gratefulness. When you are grateful every day, example ngayon, nakalibang na ba mo? Hoy, nakalibang na mo? Katay sa may nakalibang. O, nagplano pong malibang. Praise the Lord! Nakalibang ko, Lord. Nakaihi ko, Lord. Praise. Simple, very simple, but we never grateful for that. Ano mangyari sa iyo kapag hindi ka maka-CR? Makalibang? Sa Tagalog? Makapupo. Kwarta sa doktor yan. Di ba? Pupo. Oh. Simple lang yan, pero hindi mo yan na-appreciate. Bakit? Nakafocus ka sa fear. Nakafocus ka. You are detached to the reality. You never appreciate the reality. You are so focused on your fear. You are obsessed to your fear. You are so obsessed with your sorrow. You are so obsessed with your negative emotion. Totoo hindi? Totoo. And then, it immobilize you.
And then, you will experience the form of lethargy, extreme tiredness. Morning lethargy. Mas maayo pang mudayo na lang kung kamatay. Anidre, no? Yung in-exercise ko kahapon, sabi niya, Father, extreme yung lethargy niya, form of lethargy. Tiredness, hopelessness, discouragement. Pero ngayon, nabuhayan siya. Nag-react siya kahapon. Kaya ang daming nalapitan nila. Ngayon, mag-exercise ako, 2:00 hanggang matapos. No? At kayo naman, si Father Arnold ang mag-bless sa inyong mga religious items mamaya. Para magsimula na ako, lalabas ako mamaya after ma-deliverance po kayo. And then, after ni Father Arnold, hindi ko alam kung meron din tayong pari, Edison, na except ni Father Arnold, na Father Skelton, Father Martin. For confession po. At i-narrate nyo lahat yung mga kasalanan ninyo. Unahin ninyo yung kasalanan na nahiya kayo. Yung kasalanan, huwag niyong itago yung kasalanan na, nahiya naman ako. Nahiya ko ni Father. Huwag kang mahiya. Wala ka namang hiya. Unahin mo yung pinakahiya na kasalanan, and then it will liberate you. It will give you light. Light your mind, light your negative emotion. Amen? So yan ang gawin natin. Yan ang kulang natin, mga kapatid. We will give you the sacrament of Jesus. It is greater than me. It is the hands of Jesus. All priests are healers. When you go to the sacrament, you receive Jesus. Not part of Jesus, but the totality, His divinity, His humanity, His divine person is received through the sacraments. Wow. Wala yan sa ibang sekta. Nandito lang yan sa ating simbahan. Amen! Bigyan natin papuri ang ating inang simbahan. One holy, Catholic and Apostolic Church. Amen! Amen. Question mark pa rin. Amen? Bigyan nyo ng buhay. Amen! Ganyan, no? Ikabuhi ng uban. Wow, may kinabuhi. Nag-ikabuhi, may Father. God is good. All the time. Itong papakan ng Ginoo. Then after ni Father Arnold, mag-bless sa inyo, merong pari, Father mag-observe sa exorcism natin ngayon, no? Meron ako na interview kanina, hindi ko alam mag-react ba yon. Kapag may sisigaw dito, huwag kayong tatakbo. Habulin nila kayo. Activate your faith, not your fear. Okay? Huwag din kayong sisilip na may butas dyan. Bakit ako dito mag-exercise? Bakit? To protect them. Dahil merong magvi-video during exorcism ko. I-upload nila. Bawal po yun. Okay lang kayo mag-video ngayon, pero during deliverance, wala na pong mag-video. Bakit? Hindi natin i-upload yun. Bakit? To protect him. To protect her. Para saan? Para marami pang viewers? Hindi. Hindi natin ipahiya. Hindi natin alam na yung katabi mo mag-react mamaya. No? Yung kahapon, sabi niya, sumama lang ako, Father. Sa kapitbahay namin na may sakit. Sinamahan ko lang yon. Ako pala may 4 na demonyo. Hindi ko yun alam, Father. Patuloy pa kaming sasama sa kanya dahil marami pang mga i-discovery natin yung object of the demonic infestation. I-discover pa natin. Hindi madali ang pag-discover. Para ding doktor, sasabihin ng doktor, pa-CT scan ka. After CT scan, pa-ultrasound ha. After sa ultrasound, magpa-MRI ka pa. Ganun din ang trabaho namin. I-locate namin yung fear, aning object of demonic infestation, object of demonic obsession, object of demonic possession, object of demonic
obsession. Marami pa kaming MRI. Sasabihin naman, huwag kang mamadali. Dahil nagpa-MRI pa tayo. Magpa-ultrasound pa tayo. Magpa-CT scan. Yung iba ay nagbamadali dahil hilig sila ng instant noodles, instant coffee, instant healing. Wala yon dito. Healing is not the most important thing. Liberation is not the most important thing. The most important thing is the process of transformation, the process of conversion. Ang pagbabago natin kasama si Father Darwin, araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Hindi naman sinasabi doon, binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. Binabago niya ako yearly. Yung pagbabago natin, araw-araw. Huwag kang magmadali. Yung lasinggo mo na asawa, huwag kang madali. Kantahin mo. Binabago niya. One case every day, Father. Ngayon, 5 ng buti, Father. No. Sa sunod na araw, 4.5 na. Huwag kang magmadali. Because most of us, gusto nating instant change, instant transformation, instant conversion. No, walang instant po. It is a process. No? May nag-offer sa akin, Father, sali ka nito sa sa kapa, Father. Maraming pira dito, Father, sa kapa. So, anong gagawin, no? Mag-ano ka na ng 15,000, Father. Ganon. Sa loob ng isang buwan, Father, yung 15,000 mo, maging 45,000. Sa ganun ba? Sige. Meron din akong promo. Kung meron kang promo, meron din ako. Sasali ka ba? So, meron ka rin kapa, Father? Yes, meron din ako. So, ano yung, sasali ka? Sasali ako, Father. Sige. May baktin ako. Biik. May biik ako. Yang biik na yan, sa loob ng isang buwan, maging anay na yan. Sali ka ba sa aking kapa? So, imposible yun. Ganon din yung offer mo sa, it is a process. Huwag kang magmadali. Dahil nagmamadali tayo, marami sa atin na deceive. Huwag ka ding magmadali sa transformation natin. Amen? Kung magmadali ka, it will lead you to depression. It will lead you to discouragement, disappointment. Totoo, hindi? Kung yung asawa mo hindi pa nagbago, okay lang, relax lang ako. Maghihintay lang ako sa pagbabago mo, darling. No? Kailan ka mababago? Nung nagkasakit na, nagbago na talaga. No? Praise the Lord. No? Darling, binago ka talaga ng Panginoon. Kung hindi ka nagkasakit ng cancer of the lungs, no? Hindi ka nagbago. Praise the Lord. Binigyan ka ng sakit. So, bakit ka natutuwa? Nagkasakit ako. Binago ka sa Panginoon. Mag-praising tayo, darling. So, huwag kayong magmadali. Babaguhin yan. Yung lolo ko, nagalit si Lola. Yan, nagkasakit ka na. La, pamor. Sabi ko sa'yo, ina-advisean kita na hindi ka na lalakad, pero lalakad ka pa rin. Sabi ko ni Lola, natupad na yung desire mo. Hindi na. Lalakad si Lolo. Congratulations la. Hindi na nakatayo si Lolo. Sila ngayon, no? Si Lolo ay hindi na makasubo sa sarili niya. Si Lula na ang taga-subo sa pagkain. Wow, ang sweet ninyo, Lula. Praise the Lord. Nagkasakit si Lolo. Nabago si Lolo. So, huwag kayo magmadali. Babaguhin yan sa tamang panahon. Not in your time frame, but by the time frame of God. Hindi, relax na tayo. Amen? Relax ka lang. Increase your faith to the Lord. And then, it will not
disappoint us. So, after sa misa natin, si Father Arnold mag-bless, then mag-anointing of the sick din sa inyo. Then magpatuloy ako mag-solemn exercise. And after that, kayo na magpatuloy sa pagsagawa ng deliverance sa bahay ninyo, sa mga family circles ninyo na may sakit. Use the sacramentals of the church, the oil, the water, the salt, the cross, and the prayer of the church. Sacramentals yon, yung deliverance prayer. Studyhin nyo po yan at marami po tayong mapagaling. Marami po tayong mapabago using the sacraments and sacramentals of... Natutuwa ba kayo ngayon? By using it, we can heal. By going to the sacrament of Jesus, we are transformed. Wow! Father, hindi pa ako nahila. Tapos na ako nagkumpisal. Tapos na ako nagpa-unwenting. Araw-araw na din ako nag-receive ng communion. Bakit masakit pa rin yung tuhod ko? Sabi mo, sacrament of healing. Alam nyo, ang isip ng Diyos ay hindi katulad sa ating isipan. It is higher than. Our mind is subordinate, inferior to the mind of God. The mind of God is greater than our mind. His purpose is greater than your purpose. Alam nyo, wala pa kayong sakit, you have a unique ministry of service. Ngayong may sakit na kayo, it is greater than the ministry of service. It is the ministry of suffering. Embrace your suffering. Because, take note, we are saved not by the healing of Jesus alone. We are saved not by the preaching of Jesus alone. We are liberated not by the casting of Jesus. But we are saved by the suffering of Jesus. Amen? Don't waste your pain. Don't waste your suffering. Don't waste your illness. Offer it to the Lord. Lord, thank you, Lord. Hanggang ngayon, hindi po ba ako pinagaling? Posible, kapag tinatanggap mo yan, without complaint, instead proclaiming, kung tinatanggap mo yan, wow, hindi ka na dadaan sa purgatorio. Kung mamatay ka ngayon, ditso na, para kwitis, yung kaluluwa mo, si San Pedro na, busy sa sa Book of Life. Nakurat si Pedro. Why? Ganina pa ka namatay. Kanina ka pa namatay. Bakit nandito ka na? Peter, San Pedro, I never waste my pain. I embrace my cross. I carry my problem. I accept my illness all throughout my existence. Hindi ako nag-complain. Don't waste your pain. Thank you, Lord. I am disappointed this very moment, Lord. Thank you, Lord. I am full of anxiety, Lord. Thank you, Lord. I will embrace this. I will kiss it. I will carry my cross. I will kiss my cross. From now on, carry and kiss your cross. Are you willing to carry and kiss your cross? From now on, Lord, I am willing to kiss and carry my cross. And by doing it, you are transforming your mind. You are transforming the way you think. You are transforming the way you act. And you are a transformed person. In relation to the gospel, Jesus is fixing you right now. Jesus not only fixing you, but transforming us, transcending our thoughts to the thoughts of God. Not descending our thoughts, but
transcending our thoughts to the thoughts of the divine person, Jesus Christ. Amen! God is good! All the time! Mamaya, after sa, i-deliverance kayo lahat, ha? Mamaya. And then, after sa misa natin, after sa blessing ni Father Arn, hindi na natin lalagyan